my God! Wow! Duri bilang isa sa mga pinakamatalinong tao sa kasaysayan ng mundo. Siya ay genius sa larangan ng siyensya at mathematics. Unfortunately, si Newton ay wala na. Ngunit may mga taong kasing tatalino ngayon at higit pang matalino kaysa kay Newton sa ating panahon ngayon. Ang intelligence quotient o IQ ay isang total score na derive sa isang standard na test para i-assess ang human intelligence. Ito ay derived sa term ni William Sturm, ang nakaimbento ng IQ test noong 1912. Ang may karamihan ng mga katalinuhan ng mga tao ay nasa between 95 to 104, ngunit ang mga nakakalampas ng higit sa 104 ay bibihira. Makikita natin ito sa chart base sa ginawa ni Levine at Marx, ang mga siyentipiko, sa likod din ng IQ test, kung saan makikita natin na ang isang individual na may 95 to 104 ay ito ang average na katalinuhan ng mga tao sa buong mundo, habang ang 85 to 94 ay kinaklasify bilang dull intelligence, ang 75 to 84 ay borderline, habang ang 50 to 74 ay morons, ang 25 naman to 49 ay tinatawag na imbeciles, at 0 to 24 ay idiots, habang pataas sa 104, ang 105 to 114 ay tinatawag na bright classifications, at 115 to 124 na IQ ay classified as very bright, habang ang 125 to 149 ay may superior na IQ, habang 150 to 174 ay very superior, at 175 pataas ay precocious, kung saan bibihira ang nagtataglay ng ganitong katalinuhan. At karamihan ng mga scientifico at mga mathematician sa kasaysayan ay nag-a-average sila ng 140 to 200 na mga IQ. Si Terence Tao, isang Japanese mathematician na nagtatrabaho ngayon sa NASA, ay ang naitalang pinakamatalinong tao sa buong mundo ngayon na mayroong 230 na IQ, at itinuturing siyang bilang Mozart ng math, at siya ay nasa Guinness Book of World Record ngayong 2022. Napakahalaga din na ang namumuno sa bansa ay may mataas at matalas na pag-iisip, dahil kailangan ang isang matalinong desisyon upang mapaunlad ang isang bansa.